Yun ang malapit, ang hirap na i-workout ng relationship, yung pakayang malayo. Ayaw ng mga babae sa mga lalaking agreeable. Once na ang babae nag-cheat, ibig sabihin, it's not fucking the same anymore. Unless they are very insecure or they are ugly. Kasi hindi tayo pwedeng uminto. Hindi ka babae na merong magsisave sa'yo. Or maybe you compare yourself. Hey, what's up guys? It's your boy, Sublado Moto. Okay, for today's vlog, let's talk about ang dalawang nag-message sa atin. Okay, so eto si Ropa, maaga naging ama. At the age of 15, nagkaroon na siya ng anak. So tatlo yung anak niya, dalawa sa una, isa sa pangalawa. So ang tanong niya sa atin, may babae pa daw bang tatanggap sa kanya? What the fuck are you talking about? Nagulat ako sa tanong niya kasi una, bakit hindi siya tatanggapin? Bakit yun ang tinitignan mo sa sarili mo na walang tatanggap sa'yo? Or may tatanggap pa ba sa'yo? Of course, you are the man. Kumbaga, women love us because of what we provide. Sabi nga ni Rolo, women love opportunistically, men love idealistically. Kaya nga tayo yung hindi agad-agad bumibitaw sa relasyon. It's very rare for men to give up in the relationship because we don't base on our emotions. But once na nag-decide na tayo makipag-break sa EA, wala na talaga. It's a game over, ladies, and I'm very sorry. You had your chance. Pero ulitin ko, at the end of the day, women are not accountable. They don't want to take the responsibility kung bakit kayo nag-break. So eto, Ropa, isa lang masasabi ko, you don't need to worry. Kasi daw ngayon, focus siya sa pagpapalago ng kanyang sarili. Nag-focus siya sa career, making money, nag-gym. Kumbaga talagang he wants to improve himself. Because at the age of 15, Brad, you know what? I can say na you are still lucky. At the age of 15, you already have 3 children. Na wala kang ibang iisipin ngayon kundi yung focus sa sarili mo. But of course, you still need to be a father of your children. Hindi pwede na focus ka lang sa karir mo tsaka sa pagpapalaki mo ng katawan. At hindi magandang tignan na nakapokus ka lang sa sarili mo. Kasi tandaan mo, your kids is your responsibilities. Hindi mo pwedeng baliwalain yung mga attention na pwede mong ibigay sa kanila. It will reflect kung ano man yung pagkatao na meron sila, how people raise them. Hindi ko sinasabi na hindi ko naman siya tinuruan maging bad boy, maging masama. Of course, sino ba nagturo nun? Pero yun nga, it will reflect sa atin. Paano ko ba pinalaki ng magulang mo? Something like that, di ba? Kaya napakahalaga na lumalaki ang bata na merong father figure. Tandaan nyo guys, napakahalaga ng tatay while raising kids. Mas maraming emotional boy or emotional man because of being fatherless. You are surrounded or we are surrounded by women. Wherever you go, iba ang energy ng mga kababaihan. Kahit saan ka pumunta, ang daming babae. Security guard, babae. Tama? Sa club dati, ang DJ lang lalaki. Ngayon may mga babae. Tama? Sa pagiging bouncer, ngayon meron na rin babae. Diba? They are slowly invading yung space nating mga lalaki. Pero, do we have a choice? Kasi nga, nag-iba yung dynamic. Eto guys, do you feel safe pag puro lalaki yung mga kasama mo? Kumbaga anything pwede nyo pagkwentuhan, tama? Kumbaga hindi ka natatakot na ma-judge kasi lalaki ka eh, tama? So same thing sa women. Pag nasa isang place sila, alam nila yung isa't isa or kabisado nila ang isa't isa kasi they feel safe. Kasi nga, puro sila babae doon. Pero pag may lalaki, mag-iiba ang dynamic. Correct? Brad, you don't need to worry kung meron kang 3 anak. Ang kailangan mong i-worry is kung paano ka makakapag-provide. Tama yung ginagawa mo, na-focus ka sa sarili mo, sa gym, sa pagpapalago ng pera. Sabi mo nga, graduated ka na. Tama? Na may degree at the age of 25. Okay yan bro, maganda yan. May mga ibang tao gumagraduate at 30 years old and they still continue what they want in life. So sa'yo, I think you overthink. Or maybe there are people telling you, or maybe you compare yourself with other men or with other people.
Yaan ang wag na wag mong gagawin. Kasi lagi kang makakakita ng kulang sa'yo. Hindi ka babae para mag-worry kasi 3 na yung anak mo. I think meron kang mga ibang naririnig sa ibang tao na may nasasabi about sa situation mo. Pero ito ako nagsasabi sa'yo, Brad, hindi importante yon. Ang importante is ano yung kaya mong i-provide bilang lalaki. Dahil doon nakabase ang value nating mga lalaki. Gets? Women will always base yung decision nila with their emotions. And of course, women's biology is to find a man na makakapag-provide and protect sa kanila. Imagine mo wala kang kaya i-provide. Diba? Ang alam nila may 3 kang anak. Tapos tambay ka. So, mahirapan ka, Brad. Women's biology, Brad, hindi sila sasama sa lalaki na walang kayang i-provide. Okay mga ropa, please, lagi niyong tandaan to. Hindi sasama sa atin ang babae pag wala tayong kayang i-provide. Okay? Ano yung sinabi ko sa previous videos natin? All relationships are transactional. Kailangan meron kang kayang i-transact. Walang pwedeng makipag-business sa'yo kung wala kang kayang i-transact. Gets mo? Anong meron ka na wala sa iba? Bakit ako sasama sa'yo? Anong meron ka na hindi ko makikita sa iba? Para sabihin mo na karapat-dapat ka. That's women's mindset. At yan ang naka-hardward sa mga kababaihan. Kaya Alpi, huwag ka masyado mag-alala. Stop overthinking. Ang kailangan mo pagyamanin yung sarili mo. Improve your money, improve your body, and improve your game. Yan 3 na yan. MMG, muscle, money, game. Kahit nasa in a relationship ka or wala ka sa relationship, you still need to improve yourself, bro. At every day we need to improve ourselves. Hindi tayo pwedeng uminto. Hindi ka babae na merong magsisave sa'yo. What? Ang babae, regardless kung ano man na nagawa niya sa buhay, kahit tumanda pa siya ng 40, as long as she's attractive, meron lalaking talagang pwedeng sumalo sa kanya or magbigay ng relationship sa kanya. Hindi ka babae. Hindi mo kailangan i-worry na may tatanggap sa'yo. Of course, kung meron kang napoprovide na value, meron. Brad, meron. Kung alam mo sa sarili mo na medyo may tsura ka, katawan na lang ang ayusin mo, pati pera, then good. Ibig sabihin, 2 na lang ang dapat mong i-improve mo pa. But of course, you still need to take care of yourself. Not only your body, di ba? Your skin, your hair, di ba? Your face. Kung gusto mo maging alakardo, pa gusto mo maging ang probinsyano. Brad, iba na ang panahon ngayon. Gusto nang makita ng babae is kung ano pa yung kaya nilang makuha sa'yo. Kasi yung pagiging good looking na isang lalaki, yes, part ng ano yan, attraction yan. Pero retaining them is different from your looks. Hindi mo kayang i-retain ang babae because you are good looking. Gets? Unless they are very insecure or they are ugly na they want to have a baby with you. Kaya we need to take care of our body, guys. Please, always take care of your body. Huwag kayong masyadong complacent na inom dito, inom dyan, kain dito, kain dyan. Bira kayo ng birang pansit canton. Wala namang masama kumain ng pansit canton. Pero po siya, pag ginawa mong hobby yan, makikita sa katawan mo yan. Tsaka ito pa, Brad, nakikita sa katawan ang disiplina ng isang lalaki. Makikita sa mata ang disiplina ng isang lalaki. Ano ibig sabihin doon? Tignan mo yung mata mo, baka puro ayabag ka na. Tignan mo yung katawan mo, baka overweight ka na. Sa ating mga lalaki, napaka-importante ng discipline. Kasi tayo ang logical mag-isip. Kaya nga, pag masyado kang emotional, iba ang tingin sa'yo ng karamihang lalaki. Focus ka sa sarili mo, Alfie. And of course, you also need to focus on your children. Hindi pwedeng lumalaki sila na hindi mo man lang sila nakikita. You need to focus on them. Kailangan lagi ka may baon ng magagandang wisdom or words of wisdom every time you see them kung hindi mo kayo nakikita madalas. Kailangan nilang marinig sa'yo yung mga magagandang salita. Kailangan nilang may makuha sa'yo kahit yung mga words na lang. Hindi man financially, di ba? Hindi man yung palaging oras mo, pero at least andyan ka to guide them. Ano sinabi ko? Marriage is for raising children, not for happiness. Gets? Okay, doon naman tayo sa isa. May nag-comment sa atin sa ating YouTube. So, ang sabi niya is, yung babae nag-cheat na. So, long distance relationship sila. So, yung babae nag-cheat na, may history ng cheating. So, yung lalaki naging praning, naging paranoid. Dahil nga,
Alam mo na, syempre nag-cheat yung babae, di ba? Bro, pag nag-cheat ang babae, game over. There's no such thing as na magbabago, or there's no such thing as same pa rin yung nararamdaman niya sa'yo. Hindi logical ang babae. Once na ang babae nag-cheat, ibig sabihin, it's not fucking the same anymore. Hindi na magiging kagaya ng dati. Kaya nga, i-let go mo yan. Yes, in your naked eye, nakikita mo, parang nagbabago naman siya. No, it's not. Hindi ganun, Brad. Hindi ganun ang babae. Hindi kagaya nating mga lalaki yan. We can bembang different women, but we can still love our women. Pero ang babae, once na nag-cheat na, linawin ko lang, hindi ko kasi alam kung paano cheat yung ibig nyo sabihin. Yung ba yung nagpabembang sa iba, o yung ba yung parang may ine-entertain na iba? Kung ine-entertain, I can say na pwede mo siyang kausapin eh, 'di ba? Pero still the same na pwedeng papunta na sa bembangan nun. Once na ang babae meron ng ine-entertain na ibang lalaki, ibig sabihin hindi mo na kayang i-stimulate ang emotions niya. Ibig sabihin hindi ka na kagaya ng dati na nakilala niya. Or maybe you are only a placeholder that time, kaya kanya pinatulan kasi wala pa yung the best. Ngayon may nakilala na siyang the best, kaya nagawa niya yun. Tapos ano sabi mo? Na-drain na si girl. Of course, ikaw ba naman pag hinahinalaan palagi, hindi ka madidrain. Tsaka, okay, ano sabi ni girl? Ano sabi niya doon sa friend mo? Ito kasi si Guy, nag-comment sa atin, asking for a friend daw. Ito yung na-edges pa ako eh. Tanong mo naman yun, bakit? Di sana sinabi mo na sa friend mo, mag-message ka kay Suplado Moto. Baka gawin niyang content yan. Para sa iyo yan, Brad eh, niloloko mo ako eh. Anyway, Brad, ano sabi ni girl? Ito coping tong sinasabi ni girl eh. Sana ma-achieve mo yung goal mo sa buhay, at sana maging masaya ka at makahanap ka ng babaeng nararapat sa'yo. Coping yun, Brad. Kasi nakukonsensya siya eh. She needs to say that para maibsan yung pain na meron siya. Kasi yung conscience niya hindi niya makaya. Babae siya pero humarot siya. Kasi nga in society's eyes, pag ang babae humarot, iba ang tingin ng karamihan. Kung akala ng mga babae, ladies makinig kayo sa akin, kung akala nyo it's cool na makita kayo na humaharot sa iba't ibang lalaki, yes, it could give you emotional stimulation. Pero it doesn't mean yung mga nakakakita nun are happy for you. Especially your friends, or especially yung mga guys na kakilala mo. Isa lang magiging tingin nila sa'yo, kawawa naman yung magiging boyfriend na to. Or kung may boyfriend ka man, alam ko yan ng boyfriend niya yung mga ginagawa nito. Ganon ang magiging tingin nila. Kaya ladies, be careful. If you want to entertain a multiple of guys, walang problema. Pero gusto ko lang malaman nyo na iba ang logic naming mga lalaki. Especially pag narinig namin to, narinig namin yan. Well, like I said, babae ka, meron at merong lalaki na magsisave sa'yo at the end of the day. Kahit ano man ang nagawa mo. However, you need to accept those guys na magsisave sa'yo na pwedeng hindi ka ganon ka-sexually attracted sa kanila. Gets? Kasi ang babae ay in love or mai-in love or nahuhulog ang loob sa mga lalaki na dominante, may boundaries at alam niya ang gusto niya. Hindi yung tatanggapin niya yung nakaraan mo kasi mahal ka niya. Hindi ganon ang traits na hinahanap ng mga babae. Ang gusto ng mga kababaihan is yung mga lalaki na may boundaries at hindi kayang impluwensyahan ng kanilang pag-iisip. Ayaw ng mga babae sa mga lalaking agreeable. For example, nakapag-set ka na ng kung saan kayo kakain, tapos binago niya, tapos nag-agree ka, ay wala na. Yun ang unang test. Pag nag-fail ka, sunod-sunod na yun. What the fuck are you talking about? Kaya guys, dapat lagi kayong may balls to put boundaries, to say kung ano yung dapat at nararapat sa inyong dalawa. Sabi mo sa kanya, ako nag-aya, ako masusunod. Hindi naman ikaw nag-aya eh. Kung siya nag-aya, pwede yun, Brad. O sige, saan tayo kakain? Surprise me. Something like that, di ba? Sure ka, magugustuhan ko yan? Ganun mo na ba ako kakilala para masabi mo magugustuhan ko ipupunta natin? O sige, we'll see. Surprise me, baby. Bro, like I said, it's game over. Walang dapat gawin ng isang babae sa relationship, lalo na kung hindi pa kayo mag-asawa, kundi yung magstay faithful sa'yo or maging stay loyal sa'yo. Pero pag yun ang hindi niya nagawa, yung pagselbihan kanya na pagluto ka, maging ina ng mga anak mo, I think hindi na aabot sa ganun pa. Kasi nga nag-cheat na siya.
it's a game over, bro. And it's irreversible. Kasi ginawa niya yung Brad, it's because out of respect. Wala siya respeto sa'yo, kaya niya ginawa yun. Nagigets mo? Hindi yun nangyari overnight. Kumbaga, nasa thoughts niya na yun. Anything na naging actions ng isang tao is because nasa thoughts niya yun. Nagigets mo ba? Especially yung ganun. Naiisip niya na yun because you never stimulate her emotions or hindi nakakagaya ng dati na na-arouse mo emotions niya. Tsaka LDR, bro, yun ngang malapit, ang hirap na i-workout ng relationship, yung pakayang malayo. Kaya nga, I'm not agree with LDR relationship unless may bridge kayo. Ano yun? May anak kayo. Di ba? Yun nga, may anak eh. I'm not saying, okay, hindi naman ganun suplado. May makakilala naman ako, nag-work yung relationship nila kahit LDR. Okay, sige. But exception is not the rule. Okay? In general, most of LDR relationship are not working. Or, usually, it always end up with cheating. Gets? Yung malapit nga, ang hirap na i-workout. How much more yung malayo? Hindi ko kayo dinidiscourage. I'm just telling you the truth. Sinasabi ko sa inyo, uulan mamaya. Bring umbrella. Gets? Okay sa'yo, Brad. Like I said, kung merong gagawin na isang babae na pinaka-karumal-dumal, yung mag-cheat siya sa'yo. Wala nang iba. Yung meron siyang attitude, certain behavior, certain, alam mo yun, na ayaw mo, pwedeng baguhin yun eh. Pero yung nag-cheat siya, it's irreversible. Eto, in society's eyes, bakit pag ang lalaki nag-cheat? Yes, i-condemn natin siya. Sasabihin natin siya ng kung ano-ano, i-judge natin siya. Pero at the end of the day, ano sinasabi natin? Wala eh, lalaki. Ano magagawa mo, lalaki yan. Pero pag ang babae, in society's eyes, and even sa religion, they trying to protect women with those kind of things. Di ba? May mga simbahan na bawal mag-shorts, bawal naka-shorts, bawal naka-pants, bawal anything na pwedeng you look provocative. Di ba? Kailangan decente. So, ibig sabihin, pinoprotektahan ka. Bilang babae, sinasabihan ka na ito dapat ang isuot mo. In society's rule, women should stay faithful to her husband or to her boyfriend. Di ba? Or she needs to submit herself with only one man. Kaya nga, hindi ka tanggap-tanggap or hindi natatanggap ng karamihan pag ang babae nagloko. Gets? Kumpara sa ating mga kalalakihan. I'm not saying we have a ticket or we have a card to cheat. What I'm trying to say here is, hindi ka tanggap-tanggap sa kababaihan na nadungisan ang kanilang purity. So yun bro, yun lang masasabi ko sa'yo. You don't need to continue yung relationship. Kailangan mo na mag-focus sa sarili mo at tanggapin na may mali ka na nagawa o hindi man nagawa or hindi mo man naibigay. Kasi ganyan ang babae, they won't settle for the guy na hindi the best. Maybe you are not the best yet. Kaya ganun ang nangyari sa relationship nyo. Actually guys, sa una pa lang ng relationship, kikita nyo na yan eh. The way she moves, the way she wear dress, the way she talks to you, the way she treated you. Makikita mo na putya, may possibility na mag-cheat na sa akin. Di ba? Meron ng ano yan, meron ng mga signs and symptoms kumbaga sa sakit. Ang kailangan mo lang gawin is to prevent it, di ba? Walang pinagkaiba sa lalaking alcoholic, pwede kang, alam mo yun, pwede kang magkaroon ng sakit sa atay. Sa lalaking smoker, pwede kang magkaroon ng sakit saan? Sa baga. The same thing, sa babae na maharot, pwedeng i-cheat ka someday niyan, di ba? Nagbabago ba ang tao? Of course, they always say that. But often, not. Okay? So yun lang guys, thank you so much. I'll see you guys next time. And bye-bye.